Energy FM. Same pero iba! Uy, baka ganado-ganado mga persons. Hello po sa mga pangga po natin. 5:36 na at nako partner at welcome po sa mga pangga natin na talaga namang puyat ba o may hangover na ngayon ay masakit pa ang ulo. Yan kasi pag kag iinom kayo, wag linggo. Dapat Sabado. Kayo, wag sa bibig, sa ilong. Hoy, wag! Yung may mga hangover po dyan ha. At well, speaking of hangover, eto naman yung sa mga malulupit natin na pangga. Si Lindsay, nakatutok sa ating ngayon, partner. Batiin natin ang House of Brows and Lashes. So dyan sa may Cubao, mabati daw si Ate Ana and Kenneth. Ayan, hello po. Magandang hapon po sa inyo. Naalala ko tuloy si Tita Cora. Hi, Tita Cora! Hindi rin natin siya sinama sa picture. Ni-issue to. Ito si Tita Cora, ikaw ha. Ito na. Sa mga pangga po natin, ito na. Yung mga yung mga nanalo ng helmet natin, congratulations sa mga pangga natin. So, Riders Day. At syempre, well, speaking of helmet, mga pangga, ito yung mga gilitista natin. Huwag niyo pong kalimutan na available na rin po yung Eagle helmet po ha, sa Shopee at Lazada. Sa legit Eagle helmet tayo, syempre, Geely Helmet Philippines. Hindi lang basta helmet, Geely yan. Yan, iba ka talaga, Jimbo. Iba talaga, no? Alam mo, Jimbo? Ay! You are the best among the rest. And you may rest in peace. Ito na. Bigyan na natin ngayon po ay, syempre, Monday edition natin para sa ating drama mo. Ano bang ang drama, partner? Ito ang drama natin. So kapag Monday, ang mga pinag-uusapan po natin dito ay mga seryosong paksa. Diba? Yung mga gusto natin yung mga paksa. Gusto kayo paksa. Diba? Eto nga, Jimbo. Nakaka-lurky lang, no? Siguro medyo paanuhin natin. Alam mo kapag Monday, mas maraming nakikipagdaldalan sa atin kapag mga usapang relatable. Tama. Sabi kasi rito, makatama ka dyan, hindi mo ba? Tsaka lalo-lalo na sa mga kasi di ba kadalasan kasi mga napag-usapan natin puro mga teenagers. Yes. Ngayon, syempre may mga senior din tayo, no, partner, no? Yung correct. Yung mga retired teacher, ano pa ba? Lahat ng mga nagretiro sa Speaking trabaho. of retired teacher, partner. Eto yun. Ayun ba? Meron tayo? Yes, oo. Pero eto, paalala lang, no, yung September 10, katulad ng shinare ko kanina, no? September 10th ay celebration po, actually, observation ng World Suicide Prevention Day. Ayan. So, yung pag-uusapan natin, may connection dito, Jim. Saan nagpadala? Okay, sige. So, ang storya nito, Jim, kilala itong si Kuya. Ngayon, no, sa panahon ngayon, na kinukulit-kulit sila. Parang, grupo. Magkakabarkada. Ngayon, itong si Kuya, lagi nilang nakikita na nakikipagkulitan. Actually, nagte-trend nga raw siya Minsan kapag pinupost nila kasi sumasayaw, ganyan. Pero noon pala, ang malungkot na istorya nito, no? May pinagugutan niyang May pinagugutan pala. Itong si Kuyang Masayahin, dati palang professional. Professional? Oo. Saan may yan? trabaho, may magandang sasakyan, mayaman. Ang problema, nagkaroon siya ng problema sa pag-ibig. Nasawi. Ngayon, sunod-sunod yung naging kalbaryo sa buhay hanggang sa hindi niya nakaya. Ngayon, yung group of friends nila, binabanjing-banjing lang siya na, wala lang yan. Marami ka naman pere, kaya mo to. Ganyan, So, lustay dito, lustay doon. Hanggang sa hindi niya na talaga kaya. Yung pinaka-best friend niya, hindi rin siya sinamahan. Dun sa darkest day niya. Talagang walang-wala na talaga siya. Pero kasi sa sobrang jolly kasi nitong si Kuya. So, hindi nila ina-expect na totoo na pala na may pinagdadaanan na siya. Clinically, depressed na itong si Kuya. So, hanggang sa dumating yung araw na ayun na, wala na nag-aasikaso sa kanya, naubos na yung savings. Hanggang sa ngayon, pinabayaan na siya, wala na siyang bahay, naibenta na rin, andun na lang siya sa kali-kali ngayon. Okay. At itong mga grupo ng mga lalaking ito, siya yung tumutulong ngayon kay Kuya. Ito yung time na nagkaroon na siya ng problema kapag nasa labas siya sa... Oo. So okay. Tinatanong ngayon nila dito, ganun ba talaga? Masasabi mo bang tropa yon? Dahil hanggang ngayon, ito yung sad part. Hanggang ngayon, etong si Kuya na Jolly, pinagmamalaki niya pa rin yung kaibigan niya. Na hindi tumulong sa kanya? Ay, grabe naman. Na hanggang ngayon, yun pa rin yung laman ng mga istorya niya, na mahal niya yung mga kaibigan niya, kahit na ganun yung ginawa sa kanya.
Ngayon tinatanong nila, maituturing mo ba na tunay na tropa yon? Kasi gusto nyo nilang i-post yung story sana ni Kuya. Kaso nakikimi sila dahil syempre, di ba? Kumbaga kasiraan din nun. ng mga kaibigan na yan ni Kuya. Pero yun nga, natatouch sila kasi hinahanap pa rin itong si Kuyang Jolly, yung mga friends niya na pinagmamalaki niya. At hindi siya nagtanim ng sama ng loob dahil sa mga kaibigan niya. Ni katiting na sama ng loob. Bibira yung ganyan. Kasi di ba, biri mo, napakabait ni Kuya, no? Well, ako naniniwala ako sa kalbaryo yung pinagdaanan niya dahil alam mo, sa totoo lang, hindi kasi natin alam, lalo na when it comes to depression kasi mga pangga, talagang akala natin napakababaw lang. Kasi kung may kakilala ang ganyan, kung titingnan mo, parang napakasimple lang problema. Wala kasi tayo sa posisyon na ganyan. Pero kung tutusin lang, yung mga ganyang bagay, dapat talaga inaagapan, kaibigan, na talaga namang handang tulungan mo, kaya kausapin mo. Diba? Kawawa namang nangyari kay Kuya. Totoo. At saka ang ano ko rito, no? Kasi kinuwento niya rito kung ano yung mga negosyo ni Kuya tsaka yung trabaho. Maganda yung ano niya, yung buhay niya. Imagine sa sobrang, alam mo yun, kumbaga ikaw, planado niya lahat ng nangyayari sa buhay niya, tapos biglang, pak, ganun yung mangyayari. So, hindi mo rin masasabi. Kailangan mo talaga meron kang matibay na support system. Tsaka yung mga kaibigan, siguro yung mga kaibigan niya, dahil gusto lang siya, dahil may pera siya nun. Tapos nung nawala na siya, parang tinabla na siya. Alam mo yung pinag-usapan natin kanina, yung kanta na, yung sa pera. Di ba? Kapag wala ka ng pera, wala ka ring kaibigan. Wala ka ring kwenta. Yun yung kanta. Alam mo, totoo yun, no? Ewan ko, sa panahon ngayon, parang malalaman mo kung sino talaga yung tunay mong kaibigan kapag nandun ka sa pinakamalungkot na parte ng buhay mo, na pinakawalang-wala ka, kung sino yung tutulong sa'yo. Kaya pag pera, part na pag-uusapan talaga, sobrang parang yun yung basihan eh. Oo. No, nangyayari. Kaibigan kita dahil mayaman ka. Di ba ang pangit? Dapat maganda yung kaibigan kita dahil mabait ka. Yeah, exactly. Totoo. Ngayon kasi iba na eh. Hindi dahil sa pangangailangan ko sa'yo. Iba na yung mindset ng mga tao. Lalo na yung mga kabataan yan, iba na eh. Oo. Yung iniisip niya, dahil kaibigan mo siguro yan, dahil mayaman yan eh. Kasi anak yan ng doktor eh. Mga ganun. Kailangan ko kasi ng abogado eh. Kailangan ko ng pulis. Yan. Di ba? Yun ang mga kakaibiganin mo. Pero kapag kunwari kailangan mo ng makikipag-usap lang sa'yo, makikipagkwentuhan, sinong matatawagan mo? Meron ba? Di ba? Hindi, kung iisipin mo marami tayong mga go-to friends, mga happy time friends, di ba? Pero sino yung talagang... Totoo. Oo. Mabibilang mo eh. Kaya di ba, sa ngayon, yung mga lumalabas na mga post natin, yung mga memes dyan, na okay lang, konti lang yung kaibigan ko. At least totoo sila sa akin. Totoo. Diba? Iba nga dyan, ang daming kaibigan sa Facebook. Sa Facebook. Facebook. Para pinagsama Friendster tsaka Facebook. Seryoso na tayo eh. Biglang Facebook. Gusto mo yun? Facebook tsaka Friendster. Hindi, totoo lang. Kasi ang dami ko kasi kaibigan sa Facebook. Tsaka sa Friendster din. Okay. Pero wala rin naman, hindi mo naman sila kilala eh. Di ba? Parang ngayon kasi basihan kasi kapag marami kang kaibigan, napakabait mong tao. Pero hindi, kung konti lang kaibigan, wala naman doon basihan, kung konti lang kaibigan, at least totoo sila sa'yo. Yes! Sa Friendsbook. Sa Friendsbook. Ay, pwede yan. Malamang, Lindsay, tawa ka Lindsay ha. Diba? Hindi totoo yung gano'n, no? Tsaka, ewan ko, makikita rin natin na wala talagang masamang tinapay itong si Kuya, di ba? Na kahit gano'n yung nangyari sa kanya, no? Teka mo, may kapalit. Di ba, simula nung naghirap siya, sabihin na natin sa madaling salita, nakatagpo siya ng kaibigan na totoo, na tumutulong sa kanya. Yes. Di ba may kapalit eh? Yun yung nag-gain niya, di ba? Sabi nga nila, kada raw merong mawawala, kumbaga espasyo lang yun para sa panibagong blessing. Correct. So at least, no, kahit papano, meron nga. Kaya may kumupkup sa kanya, no? Alam mo yung mga nakikita natin sa kalsada, mostly mga senior, di ba? Yun yung mga mamalimos. May makaramihan, malamang meron tayong nakaharap dyan, nakasalmuhan natin na ganoon din ang storya. Pero, di ba, makikita mo, may mga tumutulong. Kaya ako, pag binakikita ko sa labas na, pinaabot ng pagkain, ganyan. Kaya, maging kumbaga wag natin silang baliwalain. Yung lalo ni mga nakikita natin palaboy-laboy, hindi nyo alam ang story ng buhay niya kung bakit siya nagkaganyan. Yan, di ba? Kaya alam mo, totoo yun na hindi mo rin masasabi na porket napakamasayahin ng isang tao, no? Hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa likod ng ngiting yan. Tulad nito. Di ba? Problemado kami sa pera eh. Totoo yan Kakakita ko nga lang sa Facebook Kakwentuhan lang nila kabarkada nila, tapos kinabukasan patay na.
O, diba? So, hindi nyo masasabi na kunwari, nag-iiyak-iyak yung kaibigan mo, tapos sasabihan mo na, apakahina mo na mga arte-arte mo. O, diba? Maging ano natin tayo sa mga kaibigan natin na may pinagdadaanan. Hindi lang, yung iba kasi binibiro pa no? Parang, hindi, wala, kaya mo yan. Pero hindi mo alam yung story, anong nangyari sa kanya. Kaya ngayon, wala na rin gustong magkwento eh. Dahil sa takot na masabihan ng ganyan. Ganun. Diba? Kaya ngayon masakit yan kapag sinarili mo. Doon kung ano-ano mga papasok sa utak mo. Kaya delikado pa rin. Kaya pag may nakitang kaibigan, kung mahal mo kaibigan mo, dapat tulungan mo siya. Hindi lang sa pinansyal, kundi sa attention. Yes. Diba? Bilang kaibigan. Gano'n yung attention? Mga ganito kalapit. Dikit na kayo. Kasama sa Friends book. So yun Pero ang pinaka-point dito, kuya, wag mo nang i-post. Para saan pa? Para sa akin lang hindi na kailangan na i-reveal mo pa yung friends ni kuya, di ba? Parang yun yung tinatanong niya Kailangan niya pa bang i-post? Sa akin, kung ako tatanungin. Siguro gawan mo na lang ng wake para magkita-kita sila. Pero para i-post pa at hanapin pa siya, at ikwento pa yung buong buhay ni kuya. Hindi na siguro. Yung tama na yung makita, na lang, i-PM mo na lang, Pakita mo na lang siya, picture kayo, ganun. Oo, ganun na lang. Kasi hindi naman kailangan lahat ipaalam natin sa buong mundo, di ba? Okay na yun. At least nakatulong ka kay kuya. Eto partner, may nakita ka ito nag-comment. Sabi niya, alam mo, minsan po, malalaman po ang tunay na kaibigan kapag nasa delikadong sitwasyon ka na. Ay, oo nga, Ang problema po kasi, hindi po kasi tulad ng babae, ang lalaki po kasi hindi sinasabi ang mga pinagdadaan ng problema sa buhay. Tama. Uy, Jim, magsasabi ka, Jim. Ako sinasabi ko na. Dati hindi Oo. Di ba sinabi sa'yo ngayon, wala akong pera. Di ba? Pero dati hindi ko sinasabi yan. Oo. Sa bagay, mas naging open ka ngayon sa akin, Mas magandang open tayo. Mahirap na kasi, di ba? Hindi mo rin alam parang iba yung dating kapag nakatingin ka tapos sinasabi mo mas maganda yung open tayo. Parang kinabahan ako bigla. Pero totoo yun, Hindi, alam mo, mas naging malalim lang yung pag-uusap natin ngayon compare noon. Diba? Tsaka hindi ko kasi, di ba, puro kalokohan kasi na pag-uusapan natin. Pero pag sa totoo lang po mga pag off mic kami, may mga seryoso rin tayo pinag-uusapan sa buhay. Napaka mga di pinagdadaanan namin. Totoo. Katulad din kay kuya. Kaya buti may kaibigan. Kaiyak, alam mo, sa totoo lang, buti nandiyan si Lindsay, magpapautang. Pautang ang 50,000? French pa yan, di ba? Lindsay, congratulations sa'yo, Pero, yun lang masasabi ko, Agapan, Ayan, mas open daw kasi ang babae kaysa sa lalaki. Bakit naman po kasi kung ang lalaki pa mag-open? Ay, kadalasan talaga babae po magaling mag-open Di ba kayo? Di ba? Sabi ikaw ba nag-open ka ba? Ha? Ma-open ka rin, di ba? Uy, nag-open ako. Yun, ganun. Pag nag-open ka. Yan. Pero hindi lang sobrang open. Oo, wag kasi. Kasi masasagad Yung mga pamaya, hindi mo kayanin Oo, sakto Kahit lang. mga personal na usapin, hindi mo naman dapat kailangan di malaman din. Correct. Yan ang rule natin, di ba? Walang openan masyado. Sakto lang. Meron sinabi, mahirap din sa henerasyon na ito. Madalas maraming tao ay nanggagamit lang. At after makuha ang gusto nila sa'yo, iiwan ka lang. Iiwan ka. Di ba? Tama naman. Grabe naman yun, Devilla, Davey. Si Mr. Asking. Totoo. Kaya huwag kayo magpapagamit. Gamitin nyo rin! Lang din, naging lang tayo, Ang, siguro partner, maging matatag tayo. Oo, yun na lang. Maging malakas ang loob natin. Totoo kasi hanggang sa huli, sarili mo rin ang makakatulong sa'yo, Pero yun nga, kung meron ka namang pamamaraan na para makatulong sa iba, why not, diba? Gawin mo. Wala, ewan ko, yun yung pinakamagandang purpose natin sa buhay, yung makatulong. Hindi naman para abusuhin, Ako, get pa partner, Gusto ko makilala ko hindi lang sa pera. Makilala ko bilang matulungin tao. Di ba matulungin ako sa'yo? Alam mo, Jim, ang hirap pag seryoso tayo nag-uusap. Hindi ko alam. Naano ko. Pero hindi totoo. Napakaseryoso kasi ng natin Totoo, bibira to ngayong Lunes, Oo. Pero totoo yun, mga panggano. Pag pera lang kilala ka, may hangganan May hangganan yan. Yan yung ayoko, di ba? Gusto ko,
maganda yung sinabi mo makilala ka na, ay, hindi, laging maasahan yun eh. Maasahan, matuluin. Ay, kaya nun gumawa ng extra para sa kaibigan niya, ganyan. Hindi lang sa pera nga. Di ba kapag sa pera ka, di ba? Para pag nawalan ka, wala ka na rin. Totoo. Diba? Ay, Wiz. Kailangan ka lang kapag papera ka. Totoo. Ay, pumapayat si DJ Jimbo, may insurance na ba siya? Uy, abangan ninyo. Nako, meron na po yan. Ngayon po insurance yan. Hinintay ko lang po kasi may mga 4 months, 6 months. Hulugan. Ay, mas nakakatulong din talaga mag-open sa mga close friends. Yung alam mong komportable ka, laban lang. Correct. Sige, mag-open ka sa iyong mga close friends and open friends. Ay, nako, dahil dyan. Magpakatatag lang tayo sa mga na-experience po ng mga, may mga problema. Yes, sa kaya mga dumarating sa buhay na. Isipin nyo lang pagsubok yan, tsaka huwag ka lang susuko, no? Totoo. Sabi, iiyak mo sa Diyos ang lahat. Isumbong mo sa Kanya lahat. Yes, kasi may mga bagay na hindi natin kontrolado, di ba? So, yun lang. Iangat mo lahat. Iangat. Tsaka syempre hindi lang sa dasal, dapat sa gawa rin. Totoo. Both. Oo. At saka, hayaan mo na lang yung mga hindi mo kaya. Ganun yun eh. Kasi kapag pinipilit mong kontrolin yung mga bagay-bagay, lalong magiging miserable Mas lalo nahihirapan ka. Hayaan mo lang. Basta maging totoo ka lang. Let it No? correct. Maging totoo ka lang. Yun. Para hindi masyado masikip ang mundo mo. Yes, amen. Be Alright. authentic. Dahil dyan, kami po ay gogora na talaga, ha? Tapusin na muna. Ang dami pa nagko-comment. Bukas na. Di bali daw konti, basta tunay. Kesa marami, pero panay-anay. Tama. Choose your friends, sabi. Wisely. Vote wisely. Totoo yan, mga pangka. Dapat. Ito si Lisa rin, no? Si Lisa, sabi ni sabi? Lisa. Pa-shoutout daw. Ay, yung nanay ni Oka San Juan, si Aling Alice. Sige na, mag-OT na tayo. Condolence pala. Ano? Ayun nga pala. Yung nanay ni Kuya Oka. Condolence po. At sa family ng San Juan family. Yeah. Liz Felipe, salamat sa inyo. Alright. At dahil dyan kami, exit na talaga. Pasensya na po sa mga hindi namin nabasa. Napaka-seryoso ng Oo natin. nga masyado kayong comment pa more. Mamaya, bukas na uli. Bukas na, pabigat yung drama natin. Uy, drama yarn. Tina. Okay, dahil dyan, susunod na The Monarch of Philippine Radio. Walang iba kundi si Kuya Chico! Panibagong drama na naman ang hindi natin nasolusyonan pero ating napag-usapan. Kaya masasabi ng James dyan ay, anong drama mo? Bukas ulit magkarinigan tayo para sa isang panibagong drama. Pwede ka mag-comment or magbigay na inyong drama sa Sheena 1067. At syempre sa akin pa DJ Jimbo. Kami po ay magpapaalam na. Nakasama at nakapili ninyo nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbo Liz's DJ na si Jimbo. Dito lang yan sa programa. Anong drama mo? No, number 106.7 Energy FM. Bangga, kung sabihin radyo, sabihin mo!